Nako, mga sangkay, ano kaya itong nangyayari sa Canada? Mukhang may malaking problema. Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay. Pag-usapan po natin itong nangyayari ngayon doon sa Canada na ibinalita po dito sa ating bansa, no? Mukhang may malaki po silang problema. But anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Kung kayo ay nasa YouTube yan, okay? At kung kayo naman po ay nasa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito na nga guys, tignan mo natin itong balita, no? Ang Canada po ay mukhang may problema eh. Ito po. Mula po ito sa media ng UNTV na may tinatawag na may nagaganap po ngayon na bankruptcy crisis doon po sa Canada. At ayon po dito sa report, posible raw na pagkalugi ng mga negosyante sa Canada. Inaasahan sa loob ng 6 na buwan. Naku, marami pa naman ng dream country yung Canada, di ba? Ang daming Pinoy dyan. Kaya gusto kong tanungin yung gusto kong tanungin yung mga nasa Canada, mga Pilipino, kamusta po sila dyan? Kamusta po yung cost of living dyan sa Canada? Kasi ito, may balita na naman mga sangkay. Nakaraan na pag-usapan din po natin ito. I think last year. At ito, bago na naman po ito. Ano kaya itong problema na naman na lumagapak sa kanila? Sheila, anong dahilan sa inaasahang posibleng pagka-bankrupt ng mga business dyan sa Canada? Hello, Sherwin. Posibleng mabankrupt ang libo-libong small business dito sa Canada. Uy! Akala ko mga mga big time companies. So, mas malaki pa po itong problema dahil nga po libo-libo itong mga hindi ganun kalalaki negosyo, pero ito po yung nagsusustain sa bansa nila. Itong mga small businesses. Pero hindi po yan katulad dito sa atin ng mga small business na kagaya po ng mga tapsilugan, siomayan. Hindi po, mga sangkay. Itong sinasabing parang mga small business nila, mga malalaki ito kumpara dito sa Pilipinas, no? Pero, tinawag po dito mga sangkay na aabot sa, tama ba, mahigit 1,000? Business dyan sa Canada. Hello, Sherwin. Posibleng mabankrupt ang libo-libong small business dito sa Canada. Nako, libo-libo pala ito. Hindi lamang po mahigit 1,000, kundi libo-libo ang posibleng mabankrupt na mga negosyo dyan sa Canada. Matapos na itigil ng gobyerno ang pagbibigay ng pandemic-era support sa mga ito noong nakaraang buwan. Binigyan din ng deadline ang mga small business upang makabayaran ng interest-free loans na ibinigay sa kanila noong pandemya. So, ayun pala mga sangkay ang dahilan, no? Mismong gobyerno ang nagdala sa kanila sa problema itong mga small businesses sa Canada. Na may halagang 60,000 Canadian dollars o halos 2.5 million pesos. Ayon sa Canadian Federation of Independent Business o CFIB, sa 900,000 businesses na kumuha ng suportang ito mula sa gobyerno, nasa mahigit 200,000 ang hindi nakabayad o nalampasan ang deadline. Ayun lang. Dagdag pa ng CFIB, kumuha lamang ng bank loan ang mga nakabayad na at sa panahon pa kung kailan pinakamataas ang interest rates. Alam nyo mga sangkay, ito sa Pilipinas, mayroon pong good news. Bumaba po yung inflation sa Pilipinas. No? Ang itong problema pagdating sa inflation, hindi lang po yan sa iba't ibang panig hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Pero ang good news sa bansa natin, ngayon lang, kakabalita lang po, nito lang, mga sangkay, na medyo bumaba, bagya ang inflation sa bansa. Na ibig sabihin, kahit papano, nakakausad na po tayo ng mas maayos. Kaya nga lang mga sangkay, hindi pa po natin mas ramdam yan. How much more
kung mapagbibigyan nito mga senador or Congress itong pag-open sa ating ekonomiya to 100% FDI, nang sa ganun marami po mga foreign direct investment ang pumasok. Yun po yung good news. While itong Canada, mga sangkay, ito naman po ang kanilang, ano ba to, parang nagpahiram po sila sa mga tao doon, naaabot po ng 2 million pesos per business. Tapos nagtayo sila ng negosyo. Tapos ang nangyari, ilan lamang po yung nakabayad. Kaya naman mga sangkay, eto na po. Gobyerno na sa kanila ang nagsasara. Sa loob ng 22 taon. Ayon naman kay Catherine Kaplinskas, spokesperson para sa Minister of Finance, hindi nila inaasahan na magkakaroon ng negative impact ang di pagbabayad ng mga small business sa kanilang inutang. Ayun na nga. Hindi, kasi ang Canada, sa totoo lang, mataas po yung ano nila dyan eh. Yung cost of living, no? Ang tanong nga dito may mga Pinoy bang nangutang dyan? Pero, ewan ko kung pwede yung Pilipino manghiram sa gobyerno. Kasi ang government po pala nila, nag-open mga sangkay ng isang kumbaga, suporta sa mga kababayan po nila dyan. Magtayo ng mga small businesses. Okay? Kaya nga lang, nung nagpahiram na po sila ng pera, hindi naman po nabayaran ng marami. At ayun nga po dito, sinasabi sa balita na hindi po nila inaasahan itong ginawa nila, hindi rin pala mababayaran ng karamihan sa mga nangutang. Dahil matagal nang nagbigay ang gobyerno ng impormasyon kaugnay sa timeline ng pagbabayad upang mapaghandaan ito ng mga tumanggap na small business. Sherwin? May timeline. Ibig sabihin, alam po nila kung kailan nila babayaran ng buo ang kanilang hiniram para sa kanilang ipinatayong maliliit na mga negosyo. Marami pa naman tayo mga kababayan dito sa Pilipinas ang gustong pumunta dyan sa Canada. Yun na nga, mga sangkay, di ba? Dami po, may ako dyan, may pinsan po ako na nasa Canada. Si John Haboya. Shoutout po, kapangalan ko pa yan. John Haboya. So, ayan po, nangyayari sa Canada, marami palang pinahiram, pinautang, mga sangkay. Di rin po nabayaran. Sana nga may ganun sa Pilipinas, no? Na yung government, meron po silang ipoprovide na pera sa mga gustong magtayo ng mga small business. Kasi dyan naman po talaga nag-umpisa lahat eh. Hindi po yung tipong kaagad, yung bongga kaagad na business. Hindi po. Umpisa po yan sa maliit. At ngayon, mga sangkay, wala naman po tayong ganyan. Pero sa Canada, nagkaroon sila ng suporta sa kanilang mga kababayan. Kaya nga lang, ang naging problema, hindi po sila nabayaran. Kaya ito po ang nangyari. Ano ang sinasabi ng mga ekonomista na magiging epekto nitong posibleng pagkalugi ng mga negosyo sa ekonomiya ng Canada, Sheila? Yun din yung question ko. Mayroon bang epekto ito sa kanilang ekonomiya? Sherwin, critical sa ekonomiya ng Canada ang mga maliliit na negosyo o firms na nag-employ ng di hihigit sa 100 na mga empleyado. Ayon sa kanila, ito ay dahil sila ay nagbibigay ng trabaho sa halos 2/3 ng 12 million na workers. Okay. So malaking bagay itong mga small businesses sa Canada. Kasi nagbibigay po sila ng maraming trabaho eh. So, ibig sabihin, kapag nabankrupt ang mga ito, dahil inaasahan daw po na sa loob ng 6 na buwan, mababankrupt po. Malulugi na po sila. Kapag nabankrupt. Kapag nabankrupt ang mga ito, mawawalan po ang marami ng trabaho. Kapag nawalan po ang marami ng trabaho, maapektuhan po dyan yung ekonomiya po nila.
private sector at nagko-contribute sa 1/3 ng gross domestic product ng bansa. O, diba? Ang laki po nang naitutulong nitong mga small business nila. Tumaas ng 38% sa unang 11 months noong 2023 ang mga nalugi. At ayon sa mga ekonomista, ito ay nakakapagpabigat sa economic growth. Nako. Sherwin? Alright, maraming Okay. So, yan po ang nangyayari sa Canada. Ngayon, ang gusto kong tanungin, yung mga kababayan po natin na nasa Canada. Kamusta po ang inyong kalagayan sa Canada? Kasi may mga napapanood din po ako ng mga nagbablog na ayaw na po, gusto na pong umalis sa Canada at lumipat na po ng North Korea. Hindi, joke lang. Hindi North Korea. Delikado doon. Andun si Kim Jong-un. So, may mga na ayaw na po nila doon sa Canada. Lumilipat na po sila ng bansa. Iba, bumabalik sa Pilipinas. Nagde-negosyo na lang. So, isa siguro sa tanungin natin yung mga kababayan natin na nandyan sa Canada. Kamusta po ang inyong kalagayan? Mag-comment po kayo sa ibaba para malaman din po ng mga solid sangkay na mga kababayan natin yung totoong nangyayari dyan. Okay? Kung na po ay magpapaalam, hindi pa pala, di pa ako magpapaalam. Ito, meron po akong isang Facebook. YouTube channel, Sangkay Revelation. Ako, parami po tayo ng parami dito. Magaganda kasi yung ina-upload nating video dito about sa Bible prophecy, mga nangyayari ngayon na naihula na sa Biblia. Ito po, nagiging topic natin dito. Ayan, Yan yung mga topic natin dito. Marami na nga dito ng mga solid sangkay. Ayan po, 10,000 mahigit na. Kaya naman, pag hinihintay mo, hanapin mo pa ito sa YouTube. Kapag nakita mo na itong Sangkay Revelation, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na mo yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone. Bye-bye.